Magandang araw po sa lahat ng naaabot ng programang ito, Biblia ang Sasagot. Ito po ang palatuntunan ng Iglesia ni Cristo na sumasagot sa mga katanungan ng mga taong nagsusuri sa mga aral na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Narito po ang unang katanungan na aming sasagutin sa episode na ito. Paano po ninyo isinasagawa ang bautismo? At ano po ang mga requirements para bautismuhan ang isang tao na gusto pong maging member ng Iglesia ni Cristo? Mga kaibigan, nilinaw po ng Panginoong Sukristo ang mga requirements na dapat pong matugunan ng isang tao para siya mabautismuhan sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo. At ito po, mga kaibigan, ay mababasa natin dito po sa aklat ng Marcos 16, ang mga talata po ay 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kaibigan, maliwanag po sa pagtuturong ito ng Panginoong Sukristo na ang dapat bautismuhan sa kanyang iglesia o sa iglesia ni Cristo ay yaong pinangaralan ng ebanghelyo at sumampalataya sa aral na kanyang napakinggan. Kaya ang babautismuhan po ay dapat na naturuan muna ng mga dalisay na aral ng Panginoon Diyos o nadoktrinahan. At pagkatapos po na maturuan ay dapat na mapatunayan na lubos na sumasampalataya sa mga aral ng Panginoon Diyos sa paraang sinusunod at ibinubuhay niya ang mga ito. Ano pa po, mga kaibigan, ang dapat na matugunan ng isang tao bago siya bautismuhan sa loob ng iglesia? Ang sagot, mababasa po natin dito po sa aklat ng Gawa 2, ang talata po ay 38. Ganito ang ating mababasa. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Mga kaibigan, ang isa pa pong requirement na dapat magawa o maipasa ng babautismuhan ay ang pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Bakit po mahalagang magawa ng isang babautismuhan ang pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan? Ayon po kay Apostol Pedro, ang gayon ang karapat-dapat sa bautismo para po mapatawad sa mga kasalanan at pagkalooban ng Espiritu Santo. Kaya mga kaibigan, ang mga umaanib po sa Iglesia ni Cristo, pagkatapos madoktrinahan o maturuan ng mga aral ng Biblia, ay dumadaan po sa pagsubok para po matiyak kung natutugunan nila yung mga requirements na ibinigay ng Panginoong Sukristo at ng mga apostol sa mga dapat bautismuhan. Bakit po, mga kaibigan, kailangan pang pabautismo ang isang tao sa loob ng Iglesia ni Cristo kahit na po nabinyagan o nabautismohan na siya sa ibang mga relihiyon? Ang sagot mababasa po natin dito sa Aklat ng Mateo 28, ang talata po ay 19. Ganito ang ating mababasa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, kailangan po na pabautismo ang tao sa loob ng Iglesia ni Cristo sapagkat ito po ang ipinag-utos ng Panginoong Sukristo na gawin sa mga ginagawang alagad niya. Alin po kaya, mga kaibigan, ang bautismong ito na dapat na matanggap ng mga ginagawang alagad ng Panginoong Sukristo?
Pakinggan po ninyo ang sagot dito po sa Aklat ng Gawa 2. Ang talata po ay 38. Ganito po ang pagtuturo ng Biblia sa atin. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, bautismo po sa pangalan ni Kristo ang dapat matanggap ng tao ayon kay Apostol Pedro. Ito rin po, mga kaibigan, ang bautismo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya, hindi po binyag at kumpil sa ibang relihiyon ang dapat na matanggap ng tao, kundi ang tunay na bautismo sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo. Ano po ang biyayang dulot ng tunay na bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo? Ayon po sa binasa natin, mga kaibigan, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at ikapagtatamo ng Espiritu Santo. Ngayon, bukod po sa kapatawaran ng mga kasalanan, ano pa po, mga kaibigan, ang tiniyak ng Panginoong Kristo? Nakakamtan ng mga tumanggap ng tunay na bautismo. Ganito po ang kanyang pahayag na mababasa po natin dito sa aklat po ng Marcos 16, ang mga talata ay 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kaibigan, hindi lamang po magiging alagad ng Panginoong Kristo at mapapatawad sa mga kasalanan ang mga tumanggap ng bautismo sa loob ng Iglesia ni Kristo, kundi tiniyak ng Panginoong Kristo na makakamtan nila ang kaligtasan. Ngayon, paano po ipinaliwanag ng mga apostol ang tamang paraan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo? Papaano po yung marapat na paraan ng pagsasagawa nito? Sa Roma 6, ang talata po ay 3. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng apostol na si Pablo. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Mga kaibigan, sinabi po ni Apostol Pablo na ang lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Pansinin po natin ito, mga kaibigan. Bautismo po sa kamatayan ang tawag ng mga apostol sa tamang paraan ng pagsasagawa ng tunay na bautismo. Bakit po kaya ang bautismong ipinangaral ng mga apostol ay tinatawag na bautismo sa kamatayan? Ano po ba ang nangyayari sa mga binabautismuhan sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo? Ang babasahin natin yung kasunod po na talata, talatang 5, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Mga kaibigan, ang mga binautismuhan po sa loob ng Iglesia ni Kristo ay nakaisa sa kamatayan ng Panginoong Kristo. At dahil po dito, tiyak na makakaisa rin sila sa muling pagkabuhay tulad ng pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Papaano po ba isinagawa yung bautismo sa kamatayan ng Panginoong Kristo? Sa talatang 4 ay ganito po ang ating mababasa.
Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ang tumanggap po ng tunay na bautismo ay nalibing. Sa makatwid, mga kaibigan, ang inilalarawan po ng tunay na pagbabautismo ay paglilibing. Kaya ang tamang paraan po ng pagsasagawa ng bautismo sa kamatayan ay sa pamamagitan po ng paglulubog o paglilibing sa tubig. Ganito po, mga kaibigan, ang paraan ng pagsasagawa ng bautismo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya mali po ang bautismong ang paraan ay buhos o wisik lang ng tubig. Magbabalik pa po kami para po sagutin ang iba pang katanungan.